Jeremiah chapter 33. In verse number 3, sabay-sabay po natin basahin. Jeremiah 33 and number 3. Ready, basa. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Manalangin tayo, ang namin Diyos na dakila sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong gabi at upang aming hilingin muli ang iyong patnubay, ang iyong pagpapala, upang aming hilingin muli ang pagkatagumpay laban sa mga suliranin, sa mga tukso, sa mga kasalanan, maging sa karamdaman. May pwede manalangin upang kami yung kausapin, palakasin, sugin, bigyan ng pag-asa at katagumpayan. At pag-asa at hindi nyo ang nagdagang pagtibay pa ng pananampalataya. Dahil ng Diyos, hindi pong kausapin ang bawat isa po sa amin. Hinihingin ko ako yung gamitin ng ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, ito may napaka-popular na talata na madalas po natin binabanggit kapag kaaral po ng Sunday at madalas po natin binabanggit upang para pagkatabi nagbibigay ng encouragement sa ibang tao. Naging lahat sa ating pong kapatiran. At ngayong gabi, ay nais ko po na kayong dalhin dito po sa pangako ng Diyos sa verse number 3, great and mighty things. Sabi ni Jeremiah, ng Diyos ay nangyayagay sa kanya, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo at magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. Mga dakilang bagay. Alright, ito may pangako ng Lord na kapag tatawag ka sa akin, ano yung pangako? At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang at makapangyarihan mga bagay. Now, what are these great and mighty things? Ano ba itong mga dakilang bagay nito na binabanggit ng Panginoon na kanyang ipapakita kapag ikaw ay tatawag sa Kanya? Now, noong pong panahon ni Jeremiah, okay, dito po sa book of Jeremiah, ito po yung milagro, miraculous prophecy na ang Panginoon Diyos ay muling ibabalik ang Israel sa ito po yung pagbabalik ng Israel sa Jerusalem. At muli po na yung kanilang great glory ay kanilang po muling mararanasan. Sapagkat dito po sa aklat ng Jeremiah, ang Israel ay natalo, nasakop at may bihag ng napakamakapangyarihang bansa during that time. Ito po yung Babylonia. Sa loob, 70 taon ang binanggit ng Diyos na kayo ay maging alipin sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Ito bilang hatol ng Panginoon sa kanilang backsliding. Tinalikuran ng Panginoon at naglingkod sa Diyos ng Israel. Dahil dito, ipinahintulot ng Panginoon na sa matalo, masakop at maalipin ng Babylonia. Sabi ng Panginoon, sino mang mga propeta ang tatay, huwag mo sasabing, kayo ay makakalabas at huwag kayo maniwala. Kailangan matapos yung 70 years. Okay? Now, ito yung great and mighty things. Yung pagbalik na muli ng Israel sa Jerusalem. Alright? Now, para po sa atin naman, sa kasalukuyan, ano itong great and mighty things? Ano ito? Ito po yung God's provision, God's supply. Mga pangako ng Diyos na isusupply niyang lahat ang ating mga pangailangan. Ano pa? Tulong niya. Tulong sa ating mga suliranin. Tulong sa ating mga problema. Okay? Tulong sa ating mga pasanin sa buhay. Okay? Ano pa?
Ito rin po yung healing, kagalingan sa ating mga karamdamang pisikal. Alright? Ano pa? Ito po yung mga salvation ng mga mahal natin sa buhay natin kung ipinananawagan sa Kanya. Mga bagay na kung sa atin lang, hindi natin kayang gawin. Kung sa atin lang, wala tayong magagawa. Alright? Pero sa Panginoong Diyos, walang imposible sa Kanya. Alright? Huwag natin kalimutan, ang Diyos kapag po siya kumilos, ay talaga namang hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi mo kayang maarot. Talagang milagro. Alright? Hindi pangkaraniwan. Ngayon, ito po ipinangako ng Diyos na magpapakita sa mga dakilang bagay na hindi mo maunawaan. Ngayon, paano natin makikita ito sa ating buhay? Okay? Nangako ang Diyos, okay, na siya magpapakita ng great and mighty things. Okay? Nangako siya. No? Ngayon, paano natin ito makikita? How to see them in our lives? Okay, number 1. Balikin niyo yung verse number 33. Paano tayo makakakita ng mga great and mighty things? Okay, paano? Number 1 is what? Call. Nakata niya? Sabi ng Panginoon? Call. Alright, call. Kaya ang lahat ay mag-uumpisa sa request. Nakata niya? Ang lahat ay mag-uumpisa sa request. Humingi ka. Humiling ka. Alright? Humingi ka, humiling ka. Everyone, diba? Be careful for nothing, but everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request. Diba? Yes, it start with request. Tumawa, humingi. Makiusap ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Kanya ng walang pagod. Pray through. Hanggat magbukas ang pinto ng langit para po sa iyo. Call! Call! Now, tatandaan po natin ito, no? Na that God does not force Himself sa tao. Ang Diyos, hindi niya para ipilit ang kanyang sarili sa tao. Okay? Parang salvation. Diba? Parang salvation. Ang Diyos, gusto niyang magligtas. Gusto niyang ligtas ang tao. Alright? Pero nasa tao, kung yung tao ay tatawag sa Panginoon para siya iligtas. Diba? Diba? Hindi ipipilit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Alright? Katulad ng kaligtasan. Mali mo, hiningi ng tao, ganun, ako iniligtas sa Panginoon, pero doon lamang ang Diyos ay magbiligtas. Ganun din sa atin. Alright? Ano yung pangako ng Diyos? Magpapakita sa mga dakilang bagay na hindi natin maunawaan. Alright? Ano yung mga dakilang bagay na yun? Will God supply? Okay, health, healing, di ba? Mga milagro sa buhay. Alright? Yes, alam ng Diyos ang ating pangailangan. Alam ng Diyos kung yung pinaka-the best para po sa atin. Alright? Alam ng Diyos po yan. Kaya nga, pero tayo, hindi natin alam. Kaya binibig sa Biblia, mga bagay na hindi natin halos maunawaan sapagkat hindi mo rin batid talaga kung ano yung the best para po sa iyo. Alright? Pero para hindi makita mo, para hindi gawin ng Diyos sa iyo, ano ang kailangan? Number 1, call. Call. Okay, call. Alright? Tada natin, yes, totoo talaga, mayroong magagawa ang Diyos. Mayroong magagawa ang Diyos. May gagawin ang Diyos. Pero ang kanyang hinihintay ay what? Tumawag ka sa akin. Amen? Tumawag ka sa akin. Jeremiah 33:3, di ba? Tumawag ka sa akin.
Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Alright? Tumawag ka, ako ay sasagot sa iyo. Call. Alright? Call. Ha? If you remember yung makita, in Luke chapter 18, Luke 18, verse 1 to number 8, nagkwento ang Panginoon tungkol sa isang unbeliever na hukom. Isang taong malupit, walang kinikilalang Diyos, ha? At isang araw, meron isang dukha na balo na may suliranin na lumapit sa hukom na ito. At ang kanyang pakiusap sa verse number 5 ay, iganti mo ako sa taong yun. Sabi sa verse number 3 to number 4, di ba? Okay? And there was a widow in that city, and she came unto him saying, avenge me of mine adversary. In verse number 4, sabi ng Biblia, yung hukom, he would not for a while. Ayaw niya. But afterward, he said to himself, bagamat ako ay walang takot sa Diyos, hindi wala akong kinikilalang sino mang tao, ganun pa man, baka itong widow ito, ay ako yung masyadong bagabagin. Bagabagin niya. Kaya sa Biblia, sabi ng Panginoon, and the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall not God avenge His own elect? Tayo po yan, which cry day and night unto Him, though He bear long with them. I tell you that He will avenge them speedily. Tayo po lahat, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Sabi rin ng Panginoon, sino sa inyo nakapaghumingi ng tinapay yung kanyang anak? Bato ang kanyang ibibigay. Sino sa inyo nakapaghumingi ng isda yung kanyang anak? Alakdan ang kanyang ibibigay. Hindi, di ba? Okay? Ano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Ang sabihin, hindi niya ipagkakait yung mabuti para po sa atin. Anong kailangan na? Humingi ka sa Kanya. Yes, nangako ang Panginoon. Okay? Magpapakita sa ng mga dakilang bagay, pero ano ang dapat natin gawin para makita ang dakilang bagay? Call. Call. Alright? Pray through. Pray through. Manalangin ka. Alright? Huwag kang sumuko. Umawag ka. Kumatok ka sa pinto ng langit. Ano man ang iyong pangailangan o kahilingan. Pangalawang bagay. Alright. Verse number 2 ulit. Upang makakita tayo ng mga dakilang bagay. Ano yung number 1? Pakalakas? Call. Alright. Pangalawa, what is the word? Unto me. Unto me. Alright? Number 1, call. Number 2, unto me. Yes. Ano sabihin? Ano sabihin? We are to call to the one who can deliver. Tumawag ka sa nag-iisa na makatutulong at makapagliligtas sa iyo. Alright? Call unto me. Now, ano yung sabihin? Listen. We do not ask hoping somebody will hear. Huwag kang tatawag na para bang kung sino na lang ang duminig. Para bang yung mga Hindu. Yung mga Hindu ang kanilang katwiran. Bakit kayo Christian? Isang Diyos ang pinaniniwalaan niyo. Kami marami. Anong kanilang katwiran? Sabi niya, paano kung kayo hindi pakinggan nung nag-iisa niyo yung Diyos niyo? Pwede wala na kayo. Samantalang kami marami kami. Hindi mo makinig-isa, meron pa rin kami tatawag ng iba. Ilang katwiran nila? Parang Katoliko din, di ba? Ang Katoliko, San Caterba ang Diyos-Diyosan. May bago silang patron ngayon. Di ba? Patron ng internet. Lahat na lang. Bago, di ba? Okay? Nang hindi tayo gano'n. Hindi tayo naniniwala na meron naman isang Diyos na tutugon sa ating pangangailangan.
Amen? 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 Kaya nga, anong kanyang pangako? Anong pangako ng Diyos? Seeing what? Great and mighty things. Nangako siya, magpapakita siya ng mga dakilang bagay. Amen? Okay? Mga dakilang at mga pangirang bagay. Anong kailangan? Call. Amen? Ano yung pangalawa? Unto me. Ang sabihin, we are to call to God, to the one who can deliver. Alright? Okay. We do not ask hoping. Yung huwag kayong para makikipay ka na, siguro naman, pakikinggan ako. Huwag kang ganon. Huwag kayong parang may gano'n ka na, siguro naman may makikinig sa akin. Bakit ganon ang katwiran mo? Naalala niyo yung lalaki na nahulog sa bangin ng gabing-gabi, napakadilim, nahulog siya sa bangin, at napahawak siya sa samsangan. Takot na takot siya at sabi niya, okay, kung sino man ang nandyan sa langit, pakinggan ako, tulungan ako. Diba? Diyos nandyan ka nga ba? Kung sino man ang nariyan, nakakadinig sa akin, tulungan ako, sino ka man, tulungan ako. Biglang may nagsikat, biglang may nagsalita, bumigaw ka, kasabutin kita. Ano sabi niya? Meron pa bang iba? Wala sa tiwala. Kung hindi tayo ganun Kristiyano. Amen? Naniniwala tayo, meron lamang isang tutugon sa ating panawagan. Amen? Amen? Kaya sabi, unto me. Yes, listen. We are to call on the Lord. We are to call on the Lord. Yes, our prayers are directed to God. Amen? Amen? Ang ating panalangin ay directed to God. In Luke chapter 11, verse number 2, ano ang itinuro sa atin ng ating Panginoon na manalangin? Ano ba ito? Manalangin kayo. Manalangin kayo. Sabihin siya lang, our Father who art in heaven. Ang ating panalangin ay naka-address sa Diyos Ama through the Lord Jesus Christ. Luke 11, verse number 2. Luke 11 and verse number 2. Luke 11, number 2. Ready? Basa. And he said unto them. Alright. Sabi tayo. Verse number 1. Verse number 1. Number 1 muna. 1 and 2. Ready? Basa. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Now, sino ang nagtatanong? Sino ang humihingi na, Lord, turuan mo kaming manalangin? Sino? Sino sabi? Yung mga disipulo. Nakita niyo? Mga disipulo, pero anong kanilang request? Lord, turuan mo kaming mag-pray. Paano prayer? Paano prayer? Tulad ng itinuturo ni John the Baptist sa kanyang mga disciples. Nakita niyo? Amen? Maliwanag pala na si John the Baptist talagang prayerful. Isa sa dahilan pala kung bakit si Paul, bakit sa prayerful. At nakita na patuloy ng mga apostol yung kanyang power. Kaya initin rin, turuan sila ng Panginoon. Notice verse number 2. Ready? Basa. When you pray, say, Our Father who art in heaven. You see? Now, kanino natin dapat i-direct ang ating prayer? Kanino dapat natin i-address? Sa ating Ama na nasa langit. Amen? Amen? Sa ating Diyos Ama na nasa langit. Alright? Kaya huwag natin kakalimutan, ang Diyos ay ating Ama. Amen? Ang Diyos ay ating Ama. At siya'y nasa langit. Alright? Pero bagamat siya'y nasa langit, huwag niyong isipin na pakalayo niya para tayo ay kanyang pakinggan. Huwag niyong isipin na hindi tayo magpapakinggan sapagat nasa langit siya. No. Amen?
tumawag ka sa akin. Tumawag ka sa akin. Call unto me. In John 16, John 16, 23, John 16 and 23. Ready? Basa. And in that day, ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Ano man ang iyong hilingin sa Ama, sa aking pangalan, iyon, alright, ang aking gagawin sa inyo. Verse 24, tayo po lahat. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask, and you shall do what? Receive. Bakit? That your joy may be full. Nakita nyo? Ibig ng Panginoon, maligaya ka. Ibig ng Panginoon, masaya ka. Hindi ka para bang awa-awa lagi. Nagdurusa ka sa kalungkutan. Nagdurusa ka sa takot. Ay, nagkan ka. Amen, isa? Amen? Now, ano ang paraan ng Diyos? Call. Ano ang kanyang paraan? Para malubos ang ating kagalakan. Ano yung kanyang paraan? Call. Paano tatawag? Kanino? Call unto me. Ano kanyang pangako? Ano kanyang pangako? You will see great and what? Mighty things. Yun ang kanyang pangako sa atin. O kaya nga, to see great and mighty things. Number one, call. Number two, sabi ng Lord, unto me. Number three, balikin niyo po yan ito lang, Jeremiah 33 and verse number 3. Call unto me, and then pinuguli po yung salitang end. End. Right? Now, the word end ay nagpapahayag po ito na that there is more. Ibig sabihin, next yun, marami. Yes. And, alright? Okay, ibig sabihin, expect to hear from the Lord. Pagtawag po sa Panginoon, umasa ka. Okay? Maghintay, umasa ka na ang Diyos ay napakinggan ka at maghintay ka ngayon sa Panginoon. At meron siyang gagawin. Maraming bagay ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Call unto me and yes, we are to call to the one who can deliver, but in full faith. In full faith. Mayroong pananampalataya na ikaw ay kanyang pinakikinggan at ikaw ay kanyang sasagutin. Amen? Amen? No, tandaan natin kapatid, karamihan sa atin ay nagising sa Diyos ang dinadalangin ng inyong mga magulang. Nagising ka rin, dumadalangin ka doon, patay. Amen? Patay na Diyos, walang kwenta, bato talaga, walang buhay, malamig. Amen? Ngayon, patay mo na sa Panginoon. Mag-uugali ka. Mag-uugali ka at nakikilos ka na para bang pareho pa rin ng dati ng buhay. Hindi na ganoon. Dumalangin ka, tumawag ka, umasa ka. Maghintay ka. Amen? Amen? Nainiwala naman ako na itong kagaya ng mga nakarang araw, may mga kahilingan ka sa Lord. Nainiwala ka, pinakinggan ka ng Panginoon, paano gagawin sa iyo? Amen? Amen? Minsan, advice ng pastor. Naranasan ng pastor, itinuro siya, ayaw mo ba rin? Pahanap ngayon. Ba't pa parang gano'n lang di ba? Sabi ka, pastor na nagsasalita, ayaw kong makinig.
Di ba? Ganun lang yun eh. Okay? Maraming bagay. Okay? Call unto me. And, yes, we are to call to the one who can deliver. But in full, what? Faith. Amen? At least may paraan siya. Di ba? Hindi naman siya para magsalita sa langit. Di ba? Para kay Elijah, di ba? Pag pumasok sa kuweba, doon sa kuweba pa siya nakapakalaw. Hindi na gano'n. Hindi na? Ang Diyos na umusap through what? Isang leading ng Holy Spirit. Amen? I-lead ka ng Holy Spirit. Number 2, to the Bible. Number 3, through what? To the wise counselor. Mga merong wisdom na magpapayo sa iyo. Amen? Mapagtitiwalaan naman, mga mananampalataya. Okay? But through their own experience. Amen? Huwag ganoon. Okay? Yes, but we are to call to the one who can deliver, but in full faith. Our prayers should reflect our confidence and trust in God. Trust in God. In Matthew chapter 9, verse 27 to number 30. Tingnan niyo po sila. Matthew chapter 9, verse 27 to 30. Now, itong dalawang ito ay mas mabigat ang problema nila sa iyo. Itong dalawang ito na tumawag sa Panginoon ay mas mabigat ang problema sa iyo. Okay, ano yung kanilang problema? Matthew chapter 9 and verse number Matthew 9 what's the verse number 27? And when Jesus departed thence to what? Lakas? To? Pakalakas? To? Anong problema nila? Okay, ilan sila? Dalawang bulag nag-aakayan. You see? Dalawang bulag nag-aakayan sila. Two blinded. Okay, lumapit sila sa Panginoong Yesus. At ano ang kailang hinihiling? Ha? Okay, ano hinihiling nila? Ha? Thou son of David, have mercy on us. Anong ibig sabihin? Anong habag ang kanilang hinihiling sa Panginoon? Na sila'y makakita. Ha? Verse 28. And when he was come into the house, the blind man came to him, and Jesus said to them, believe ye that I am able to do this? Naniniwala ba kayo? Nananampalataya ba kayo na kaya kong gawin ito? Ano sagot nila? Yea, Lord. 29, kayo na. Then touch he their eyes, saying, pakilakas, yes, according to your faith, be it unto you. You see? Ayon sa inyong pananampalataya, mangyari sa inyo. Verse 35, and their eyes were what? Yes, nabuksan ang kanilang mga mata. You see, Christian? According to your faith. Amen? According to your faith. Kaya, pag mong titignan yung iba, bakit sila hindi nagkaganoon? Bakit sila hindi nagkaganoon? Sabi nila, according to your faith. Amen? According to your faith, be it unto you. Now, nagkakasakit ang iba sa atin. Pero siyempre, kung hindi naman ka ng gamot, but pray, Lord, i-bless mo po itong gamot na ito. Amen? Naniniwala ako na hindi naman ito, kundi ikaw eh. Di ba? According to your faith. Okay? Nagpe-pray tayo, di ba? Yung kaya mo gawin mo. Yung hindi mo kaya, gagawa ang Diyos. Amen?
Ilang araw na nabigat ang ulo ko, parang ulat natin, ba, halaga naman 3 to 4 times a day. Nagpapakulo ko ng kape, sinisimot ko. Then, minum ko na gamot. Wala yung isipin ko. Lord, salamat. Amen? According to your faith. Amen? According to your faith, be it unto you. Yes. Nangako ang Diyos. Okay? Ano yung kanyang ako? Saying great and mighty things, but call. Amen? Call unto me. And, ano ba ito? I will answer thee. Yes, God wants us to exercise and demonstrate faith in Him. Amen? Huwag mo lang sabihin, mananampalataya, okay, ipakita mo yung pananampalataya mo. Okay? Ipakita mo. Ha? Alright. Remember si Peter, di ba? Nakita niya ang Panginoon, naglalakad sa tubig. Sabi niya, Lord, palapitin mo ako sa iyo. Ang sabi niya, Lord, come. Amen? Come. Di ba? Hindi lumapit ang Lord kay Peter kasi hindi mo, come. Ano kailangan? Yung step of faith. Di ba? Humagbang ka. Ipakita mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Doon mo makikita yung great and mighty things. Great and mighty things. But of course, it starts with request. Call. Call. Now, number 4, sabi Lord, I will. I will. Right? Call unto me. Call unto me. And I will. You see? I will. Nagpapakita ko ito na sa pagtawag mo sa Panginoon, you must expect to see na ang Panginoon ay gagawa. Umasa ka sa paggawa ng Panginoon sa buhay mo. Now, alam natin yung Romans 8:28, di mo ba? That all things work together for good to them that love God. Tayo yun, di mo ba? Now, ang ibig ko sabihin din, kinupo ko ito, sa Romans 8:28, lagi po natin tanda na that God is at work on our behalf. That God is at work on our behalf. Ang Diyos, hindi po siya tumitigil ng paggawa, pagkilos sa buhay natin. I'll repeat it.